Bago tayo magsimula sa topic natin ngayon, shoutout muna sa nag-comment dito sa ating YouTube channel, etong si Sagara. Nag-comment siya dito, sabi niya ano daw yung maire-recommend natin? Laptop daw ba or desktop PC? At anong specs yung pwede? So to tell you honestly mga tropa, halos wala naman talagang specs requirements dito sa printing business. Sa totoo lang talaga, kung ano yung computer or kung ano yung specs ng laptop nyo dyan na meron at gumagana, pwede nyo yan gamitin into printing business. Pero kung gagamit ka ng mga latest softwares, latest na mga kung ano-ano dyan na pang graphic design, kagaya ng Adobe Photoshop na mga latest, yung meron ng mga AI, ibig ko sabihin yung may mga artificial intelligence na ng mga Adobe Photoshop at yung mga Adobe Illustrator na talaga namang sobrang bigat ng specs na kailangan para makapag-edit ka dyan sa mga Adobe Illustrator. Pero kung mga simpleng Photoshop, simpleng print ka lang ng mga documents, simpleng edit lang, simpleng print and cut lang sa mga silhouette, studio na software, sa mga cutting machine ninyo, sinasabi ko sa inyo mga tropa, to tell you honestly, kahit anong printer, kahit anong computer or laptop na meron kayong ginagamit sa ngayon na kahit panahon pa ni Kopong-Kopong, pwede yan. Papatunayan natin mamaya. Pero bago ko sa inyo patunayan yon, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung specs ng PC ko. Dahil etong PC ko or yung unit ko ng computer ay ginagamit ko siya sa gaming or into gaming din ako. Medyo hardcore din yung gaming natin dito. Kaya naman medyo ginandahan ko na yung pag-build ko ng PC dito. At kung mag-i-edit kayo ng mga Adobe Illustrator, yung mga latest version na Adobe Photoshop, kailangan talaga medyo mataas yung specs ng inyong mga PC. Pero kung kagaya nga ng sinabi ko, yung tipong edit ka lang ng konti, kahit hindi na mamahalin, huwag nyo nang gayahin yung mga specs dito. Kasi meron din akong napanood na isang YouTuber na babae, napakamahal nung kanyang unit. Ayun nga, sabi niya yun daw yung parang pinakamaganda, pero para sa akin kung wala kayong budget, huwag nyong gayahin yon. Hindi ko nababanggitin yung YouTube channel niya. At eto nga ipapakita ko na sa inyo, yung gamit ko na processor, AMD Ryzen 5 5600, dahil sobrang fanatic ako ng Ryzen na mga processor at talagang napakamura at napakaganda ng kanyang performance. Pero kung medyo may malaki-laki kang budget, di Intel gamitin mo. Pero para sa akin, budget wise, Ryzen talaga pinaka pasok na pasok, lalong-lalo na yung mga AMD na ganito. And then motherboard 550M gigabyte, and then sa memory ko meron akong 32GB DDR4, naka 3200 na yung kanyang frequency. And then meron ako ditong GPU or yung graphics card ko na AMD RX 6600 na kahit papano ay napakaganda niya sa mga gaming talaga at sa mga editing software na ginagamit ko like Photoshop, Adobe Premiere, yung pag-edit ko ng mga video, at Adobe Illustrator. Talagang napaka-smooth ng gamit ko. Never akong nag-lag dito sa build ko na to. Kung tatanungin nyo ko kung magkano yung pinaka-total netong specs ko, medyo hindi ko na siya masyado ma-recall, pero nung medyo bago pa yung mga specs na to or yung tipong kalalabas lang, kung susumahin more or less mga 50 or 60,000 din ata etong unit ko na to. Pero sa ngayon medyo bumaba na yung mga parts neto, medyo sa tingin ko makakabuo ka na neto ng sa halagang 30,000 o to 40,000. Pero hindi ko na kayo hinihikayat na bumuo ng ganito aganda na unit. At ituturo ko naman sa inyo kung ano yung tipong pasok na unit na para sa inyo kung medyo budget wise kayo, at sisimulan na natin yon. At ipapakita ko nga sa inyo, eto yung aking laptop. Gumamit na lang ako ng AnyDesk para hindi ko na mismo ipakita sa inyo yung actual ko na laptop. So, eto yung pinaka-specs niya. Naka Windows 7 Ultimate pa ako dito, at kung makikita nyo, Intel Pentium pa etong laptop ko na to. Kumbaga dual core pa to, at makikita nyo 2GB lang yung kanyang RAM. Pero ang pinaka-importante sa pagpili ng PC or laptop, dapat 2GHz pataas yung inyong mga speed ng inyong mga processor. Kagaya nito, Intel Pentium lang siya pero 2GHz yung kanyang speed. Although 2GB lang yung kanyang naka-installed RAM, pero magagamit natin yan sa pag-edit-edit yan nga sa mga Adobe Photoshop. Pero yung
yung mga lumang version lang yung ating gagamitin. Kasi ang importante lang naman doon makapag-edit kayo, ma-install nyo yung inyong mga printer, at kung tatanungin nyo ako kung gaano nakatagal etong laptop na to, to tell you mga tropa, 14 years na tong laptop na to. Nag-aaral pa ako ng college niyan, at eto yung proof ko na ipapakita ko sa inyo kung gaano nakatagal yan. Nandito tayo sa Wikipedia dahil ang pinaka-model niyan ay Pentium 6100. Nakikita nyo naman siguro dito sa screen natin, Pentium 6100 2GHz. Ito mismo yung kanyang processor. Napakaganda talaga na itong laptop ko na to. At kung makikita nyo dito kung kailan siya nirelease, September 10. Pagkalabas na itong model na to mga tropa, eto na kagad yung ginamit kong laptop sa school. And then, anong taon na tayo ngayon? 2024 na. Buhay pa rin yung laptop ko na to. At sinasabi ko sa inyo, huwag kayong bibili ng mga mumurahin na laptop kahit papano mag-invest kayo dyan. At kung hindi nyo kayang bumili ng mga branded na laptop, medyo bumili na lang kayo ng mga second hand. Ang brand nga pala na itong laptop ko na to, Acer, at nakita nyo naman 14 years na siya. Dahil bagong-bago pa nga lang lumabas tong laptop na to or yung processor na to, binili ko na tong laptop na to. Parang nagkakahalaga to ng mga around 28,000 or 30,000. Nasa ganun yung price niya. Pero biruin nyo mga tropa, 14 years na sa akin itong laptop na to. Pero syempre, nag-upgrade na tayo ng SSD. Ito yung pinaka-importante. Kahit na luma na yung inyong mga processor or yung mga computer nyo, dapat naka-SSD kayo dyan at hindi na kayo naka-hard disk drive. Kasi mas mabilis ng 100 times or 10 times faster yung SSD. So ano ba yung SSD? Yan yung ginagamit nyo pang storage ng inyong mga laptops or mga desktop. So kung naka hard disk drive pa kayo, sobrang may experience nyo yung bagal ng galaw ng inyong mga computer. So makikita nyo dito, no, 2 gig lang yung RAM ko, pero napaka-smooth pa rin nung ating galawan dito. So never tayong naglalag dito. At eto nga, i-install ko yung Silhouette Studio at i-install natin yung Adobe Photoshop. Pero kagaya nga ng sinabi ko, yung lumang version lang yung i-install natin, yung CS6 lang. Kung gusto nyong mag-avail na itong CS6, i-message nyo lang ako dahil ma-avail nyo to sa napakamurang halaga lang. Pero kung meron kayong makukuhaan na mga free, so dun kayo magkuha at mag-ingat-ingat lang kayo sa mga nai-install nyo. Pero hindi ko naman kayo tinatakot. Basta do it at your own risk lang. At sa pag-install naman ng Silhouette Studio, eto nga yung ginagamit sa mga cutting machine. Ang i-install nyo lang yung mga lumang version. Ibig ko sabihin, huwag kayong mag-i-install nung pinaka-latest. So kagaya nito, ang i-install ko na version sa Silhouette Studio yung 4.4.895 na version. Kasi yung mga 4.5 na version ni Silhouette, hindi na siya pwede sa mga Windows 7. So eto, no, Windows 7 yung gamit ko dito. Kung makikita nyo naman, Ultimate version, Windows 7, Intel Pentium, 2 GHz, 2 GB RAM. Napakaganda na neto, no, 2 GB RAM nung araw. Pero ngayon, eto pala, no, ngayon, ang pinaka-importante, kahit na luma yung inyong mga laptop or computer, at least installan nyo yung inyong mga laptop or desktop ng 8 gig. Ayan na yung pinaka-minimum requirements na masasabi ko sa inyo. So, recap lang tayo. Sa processor, kahit anong available na ginagamit nyo dyan. Sa totoo lang mga tropa, may tropa ako na merong printing shop. Ang gamit pa niya nun, Pentium pa. True yan mga tropa. Pero ngayon, naka-Core 2 Duo na siya. Dahil nasira na yung kanyang computer na naka-XP pa. Windows XP pa yon. Naalala ko, 2020 ko na bisita or 2018 ko nakita yung shop niya, nagkakilala kami. Pero ano pa ako noon, hindi pa ako into printing, nanonood-nood lang ako kasi kaibigan ko na talaga yon. XP pa yung gamit niya. Pero syempre, no, wala na yung XP, hindi na supported ng mga kung ano-anong application yan. Kaya siya nagpalit na ng Windows 7 at yung gamit niya doon, yung Core 2 Duo, na di hamak na mas maganda yon kesa dito sa PC natin.
Pentium lang to. Intel Pentium, mas maganda yung Core 2 Duo. Makikita nyo dito sa mga list ng mga processor. Ayan, ito yung pinaka-tip ko sa inyo. Recap lang tayo. Ang bibilihin nyo na mga computer kahit na lumang mga version. Kapag sinabi na i3, meron yan mga version eh. I mean generation. First generation, ayan yung mga lumang-luma na. Second, third, fourth, fifth. Kung talagang wala kayong mga budget, at least third generation yung bilihin nyo ng mga processor. Kung Intel yung inyong brand ng processor. Pero kung mga AMD naman, at least mga Ryzen or A8 dito, mga ganito, A8 na series. Etong A8 ay mga quad-core na. So, summary na lang natin para medyo hindi na humaba kasi alam ko naman na hindi kayo masyado technical. Ulitin ko lang, kung bibili kayo ng Intel na brand, at least i-check nyo kung 2 GHz yung kanyang speed or pataas or 3. Basta huwag kayong bibili ng mas mababa sa 2 GHz yung speed ng mga processor. At kahit papano i-check nyo, mas maganda na naka-quad core na siya. Pero kung dual core lang, napakamura na lang nun, siguro makakabili ka na ng mga second hand nun sa halagang 2,000 or 1,500, mga ganun yung presyuan nun. Kasi talagang sobrang luma na ng mga ganung version. Pero kung mga AMD at tipong mga budget meals ka lang, A8 yung bilhin mo dahil quad core na siya, 4 na yung core niya, tapos yung frequency niya or yung speed niya, eto no, 2.1 up to 3.9 GHz na siya. Kasi meron yan mga speed boost, automatic yan. Pero wag kayong mga bibili na ng mga A4 series. Pero kung talagang walang-wala kayong areps, yung tipong budget na budget kayo, mga A4 series makakabili kayo niya ng mga halagang 3,000. Napakamura na nun. I tell you mga tropa. Pero pag mga A8, abot pa yan ng mga 5,000, 6,000, makakapag-start ka niya dyan. Kaya kung sasabihin mo, kung mag-i-start ka ng printing business na wala kang laptops, wala kang computer, unahin mo munang bilhin yung computer. Kasi sa halagang 3,000, 2,000, 4,000, makakabili ka na dyan ng mga lumang specs ng mga laptop or desktop. Siguro tapos na yung pag-install natin dito sa ating Adobe Photoshop. At tapos na nga yung pag-install natin dito sa Adobe Photoshop. I-install naman natin etong Silhouette Studio na 4.4 version. Dito nga natin siya ilalagay sa ating Intel Pentium pa na laptop. At eto, nakikita nyo, no, successful natin na install yung Silhouette Studio 4.4 dito sa Intel Pentium. 14 years na sa akin tong laptop na to at i-open natin siya. At next natin i-open din mamaya yung Adobe Photoshop. Ito nga lang yung downside ng laptop na to dahil 2 gig lang yung kanyang RAM, hindi mo pwedeng maipagsasabay-sabay yung kanyang mga application. Kasi nakikita nyo, 1.3 gig na yung gumagana. Kung mag-open pa tayo, medyo hindi na magiging smooth yung ating editing dito. Kumbaga, hindi ka masyado makakapaglagay ng sobrang daming mga picture dito sa Silhouette Studio. Pero kung mag-open ka lang naman ng mga ID printing kagaya netong template natin, open lang natin saglit etong ating ID template na makikita nyo dito. At eto na nga, perfectly na na-open natin at gumagana dito sa ating laptop na 14 years na. At eto yung kanyang specs mga tropa. Windows 7 Ultimate, Intel Pentium 6100, 2 GHz, 2 GB RAM install. So kung o-open nyo ng sabay yung Adobe Photoshop, ma-open natin yan. Pero kung medyo hardcore na yung inyong pag-i-edit, ibig ko sabihin sobrang dami nyo ng mga plugins or kung ano-ano na yung mga ini-edit nyo dyan, ang dami nyo ng mga nilalagay ng mga effects, medyo hindi na magiging smooth. Pero nakikita nyo naman, sabay ko siyang na-i-open, di ba? So kung hindi pa kayo naniniwala mga tropa dito sa ating laptop na to, eto ipapakita ko sa inyo. Mag-open lang tayo ng CPU-Z, Intel Pentium 6100. Napakatagal na itong laptop na to mga tropa, buhay na buhay pa. Ayan o, Acer at yung memory niya DDR3 pa. 2 gig lang. Wala pala tong graphics card no, pero meron siya yung parang pinaka built-in lang dun sa kanyang motherboard. At kung
gagamit nga kayo ng mga latest na Photoshops or maggagamit kayo ng AutoCAD, ayan, kailangan meron kayong mga graphics card dyan kasi medyo may hirap mag-load yung mga materials nyo dyan sa mga pang-edit-edit nyan. Pero kung ganito lang, into printing ka lang, goods na to, kahit ano, mga tropa, basta 2 GHz pataas yung mga bibilihin ninyo. At eto, pinaka-tip ko sa inyo, huwag kayong bibili ng mga Atom, Intel Celeron, huwag kayong gagamit ng mga ganon. Sa mga AMD naman, mga Sempron, ay nako, sasayang lang yung pera nyo dyan. So, siguro napatunayan ko na sa inyo na etong 14 years na laptop ko ay gumagana at pwede pa sa printing business. Eto, meron naman din ako medyo latest na laptop, kahit papano, latest na mga 4 years ago na ata to. Ryzen 7 naman yung model neto, at eto yung ginagamit ko kapag meron tayong mga outdoor na printing decals, mga ganyan. Eto yung kanyang specs para meron kayong idea. Ryzen 7 2.3 GHz. Eto yung sinasabi ko sa inyo mga tropa. At least 2 pataas yung bibilihin nyo ng mga laptops, at huwag kayong bibili ng mga Intel Atom, Intel Celeron, AMD Sempron, mga ganyan, at least 8 gig yung inyong gagamitin or yung naka-installed na RAM. Eto, wala siyang graphics card din, pero smooth din yung paggamit ko nito ng Silhouette Studio at nakakapag-edit din ako dito ng mga latest na version ng Photoshop. Eto, no, nakikita nyo naman, ginagamit ko siya. Ang huling gamit ko dito nung June 20, 2023, kasi lagi na lang ako dito sa bahay, no. Hindi naman ako wala na tayong mga customer sa mga decals. So, ayun lang. Kung gusto nyong bumili ng mga laptops, eto, napakamura na niya ngayon, no, etong Huawei MateBook. Kung gusto nyong na kahit papano medyo smooth yung pag-open nyo, kung gusto nyo mag-open ng konting gaming, eto, pinaka goods na to kahit papano. Pero I highly suggest na mag-desktop kayo kasi kung mga laptops, mas maganda to kung lagi kayong nag-outdoor. Pero kung nakastay lang naman kayo dyan sa kung saan nyo itatayo yung mga printing shops nyo, edi mag-desktop ka na lang kasi mas powerful pa yung desktop at mas mamumura yung inyong bibilihin. Eto pa additional, bago natin tapusin yung vlogs natin, titignan nyo yung mga minimum system requirements. Kagaya neto, nakalagay Windows 10 dito kay Silhouette Studio. Pero nakita nyo naman napagana natin siya sa Windows 7. No? So minsan, wag din kayong magbabase dito sa mga system requirements na to. Ang tignan nyo lang kung ano yung version na pwedeng mag-works dun sa luma-luma ninyong mga unit. And then eto, kagaya neto, yung CS6 na Adobe, Intel Pentium 4 pwede, 'di ba? So eto, Athlon. Eto mga Athlon, maganda yan. Pero yung mga Sempron, wag kayong bibili ng mga Sempron. Kumbaga ayun yung pinakamababa. So sa Pentium, Atom or Celeron, ayun. Inuulit-ulit ko talaga to, Atom and Celeron, wag kayong bibili sa Intel na part. And then AMD, mga Sempron, pangit yun. Basta pangit yun, sinasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo subukan, edi bumili kayo. Bago tayo ulit magtapos, may sample ako sa inyo na nagbebenta at sasabihin ko sa inyo, pwede na to sa mga wala talagang budget, as in wala talagang budget, na gustong-gusto lang mag-printing dyan sa kanilang bahay. Meron akong nakita one time na nakapost, 1,500 lang binibenta. At eto nga yung sinasabi ko sa inyo, i3. Third generation na siya. Paano nyo malalaman kung third generation or pang ilan na generation? May nakalagay dito, 3240. Ayan, yung series na yan ay third generation. So, napakaganda na itong specs na to. 3 GHz na siya pataas. And then, meron na siyang 4 GB RAM. Kumbaga, i-installan nyo na lang to ng additional 4 GB RAM or magpalit kayo ng 8 GB na mismo. So, makikita nyo, no, 1,500 lang. 1,500 lang second hand, makakagamit na kayo. Kaya kung sasabihin nyo na mag-i-start kayo ng printing, kung okay lang mag-print sa cellphone, napakamura lang ng mga second hand na computer. Ayan, no, kompleto na siya, makikita nyo naman. Pero ingat-ingat lang din kayo. Huwag kayong mag-payment first. Mas maganda na meet up. Ayan yung pinaka-specs niya.
Goods na to sa halagang 1.5. Ayan, oh, maganda pa yung kanyang lalagyanan. So, mas meron pa akong nakita dito na mas pangit na talagang nasa printing business nga. Ayun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung tropa ko dati. Naka Windows XP pa siya. So, wala talagang ligtas kung sasabihin nyo na cellphone lang yung gamit nyo. Unahin nyo na bumili ng mga laptops or desktop. So, konting recap lang tayo. At least 2 GHz yung bibilihin nyo, at least 8 gig, at least naka SSD, kahit mababa lang yung kanyang storage, mga 250 gig, 500 gig na SSD, okay na yan. So, ayun lang, budget wise lang, sana enough na yung aking binigay na detalye para makabili kayo ng mga laptop or desktop na mga second hand. Kasi meron nga akong sinample sa inyo na 14 years na laptop at gumagana pa yung mga kailangan natin na software, yung Adobe Photoshop, Silhouette Studio, 'di ba? Pero kung gusto niyo i-avail etong laptop na to, na etong model na mismo na to, napakaganda din nito. Ilalagay ko na lang sa description yung link kung gusto niyo ipa-check sa akin kung maganda yung bibilihin ninyo na unit, or kung meron kayong napupusuan online na mga second hand, pwede nyo akong i-message, pwede kayong magtanong-tanong sa akin. Kagaya nga ng sinabi ko, tumatanggap naman ako ng mga tip dyan. Syempre, give and take lang din naman tayo. Sa totoo lang tayo, no, mga tropa. So, ayun lang. Tulungan lang tayo dito sa ating printing business. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag magpapauto. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadurobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento